Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1776, kalmado at matahimik. Tumingin si Ancestor Zhu Tian kay Lin Fang. Nagkaroon siya ng katawan na nagpapahintulot sa kanya na maunawaan ang 10 iba't ibang uri ng mga abstruse na enerhiya at kontrolado ang mga ito. Kaya bakit nagkaroon ng lakas ng layer ng Zunchi? Si Ancestor Zhu Tian ay hindi pa nakakita ng ganoong bagay. Ano ang mali sa iyong paglilinang? Tanong ni Ancestor Zhu Tian kay Lin Fang. Guro, nang linisin na ng kosmikong enerhiya ng langit at lupa ang aking katawan, bigla silang huminto, at sinabi ng ilang tao na ako ay isang Imperial Kalpa. Galit na galit ako dahil gusto kong makapasok sa Huangqi layer, at sa huli ay nagawa kong gumamit ng 7 uri ng cosmic energies. Pagkatapos noon, ginawa ko rin ng 3 iba pang abstruse energies na maging cosmic energies at natutunan kung paano gumamit ng 10 uri ng cosmic energies. Gayunpaman, tulad ng dati, hindi ako makakalusot sa Huangqi layer. Mahinahong sabi ni Lin Fang kay Ancestor Zhu Tian. Hindi siya nang ahas na sabihin na mayroon siyang restriction body. Imperial Kalpa, iniwan ng mga Diyos. Nagulat si Ancestor Zhu Tian. Nararamdaman niya ang antas ng cultivation ni Lin Fang, isa talaga siyang Zun cultivator, ngunit kinokontrol niya ang 10 uri ng cosmic energies. May mga ganyang tao, naisip ng karamihan. Ancestor, kung makakawala siya sa malediction na iyon, magiging hindi ka panipaniwala ang kanyang kinabukasan. Sabi ni Ginoong yun, na sumulyap kay Lin Fang. Ang sinabi ni Lin Fang kay Ancestor Zhu Tian ay iba sa sinabi niya kay Ginoong yun noong nakaraang panahon. Kahit na hindi niya alam kung bakit, umaasa pa rin siya na si Ancestor Zhu Tian ay magiging guro ni Lin Fang. Sa ganoong paraan, magiging napakalakas ni Lin Fang. Iniwan na siya ng mga Diyos, wala ka nang maituturo sa kanya. Weirdo lang siya. Malamig na putol ni Ji Wuyo. Tumingin siya kay Ancestor Zhu Tian at sinabing, Ancestor, 4 na uri lang ng cosmic energies ang alam ni Yu Wenjing, pero may potensyal siya, napakatalino niya. Mas talented siya kaysa sa isang weirdo na iniwan ng mga Diyos. Natahimik si Ancestor Zhu Tian, tumanggo siya at sinabing, dapat kang magsanay ng mas mabuti sa paglilinang. Kapag nakapasok ka sa Huangqi layer, tutulungan kita, siguro. Nang marinig iyon ng mga tao, nagulat sila, walang balak ang matanda na tulungan si Lin Fang. Sa normal na mga pangyayari, ang matanda ay masayang masaya, sana ay ginawa niya ang lahat upang matulungan si Lin Fang. Ngunit dahil naroon si Ji Wuyo, ayaw niyang maging mabait kay Lin Fang. Pagkatapos ng lahat, si Ji Wuyo ay talagang may talento, si Lin Fang ay isang Imperial Kalpa lamang. Ang desisyon ay madali. Ancestor. Sabi ni Ginoong yon sa sandaling iyon. Si Lin Fang ay isang Imperial Kalpa at naiintindihan niya ang 10 uri ng cosmic energies, kung siya ay makapasok sa Huangqi layer, gamit ang kanyang talento, siya ay magiging napakalakas. Tama na, sabi ni Ancestor Zhu Tian, naintindihan niya. Naiintindihan ko ang punto mo. Kaya nga sinabi ko kay Lin Fang na dapat talagang magsanay ng kultibasyon at kumawala sa malediction na iyon. Maraming salamat, Ancestor. Sagot ni Lin Fang, at magalang na yumuko bago bumaba mula sa langit. Nagulat si Ginoong yon at napatingin kay Lin Fang. Sa sandaling iyon, tumanggo si Lin Fang sa kanya, kaya hindi na nagsalita si Ginoong yon. Si Lin Fang ay hindi nasaktan. Ang mga tao ay mukhang nag-iisip, lalo na ang mga nakakaalam tungkol sa nakaraan ni Lin Fang. Hindi nila akalain na si Lin Fang ay nasa isang mahirap na sitwasyon. Magkaaway sina Ji Wuyo at Lin Fang, at kung sinuportahan ni Ancestor Zhu Tian sina Lin Fang at Ji Wuyo, mukhang masama ang sitwasyon para kay Lin Fang. Maraming tao ang hindi pa nagpapakita ng kanilang lakas. Bakit nagtatago? Kung hindi ka determinado, paano ka uunlad sa mundo ng paglilinang? Sabi ni Ancestor Zhu Tian. Maraming tao ang umangat sa himpapawid at ipinakita kung gaano sila kalakas. Tiningnan ni Lin Fang ang mga henyo, ang kanyang puso ay kalmado gaya ng isang lawa ng taglamig. Ang landas ng paglilinang ay hindi madali, kahit na para sa mga may espesyal na katawan. Hindi naging madali ang buhay sa pangkalahatan. Lin Fang. Sa sandaling iyon, lumapit si Hao Qinglin kay Lin Fang. Brother. Sabi ni Lin Fang na itinaas ang kanyang ulo at ngumiti, Brother, bakit hindi ka pupunta? Ang iyong lakas ng reincarnation ay hindi ka panipaniwala. Mapapahanga mo ang lahat. Umiling si Hao Qinglin at sinabing, Lin Fang, hindi mahalaga ang iniisip ng ibang tao. Kailangan lang nating maging determinado. Naiintindihan ko, tumanggo si Lin Fang. Talagang wala siyang pakialam sa iniisip ng ibang tao, kasama na si Ancestor Zhu Tian. Kung mas gusto niya si Ji Wuyo, iyon ang pinili niya. Wala itong kinalaman kay Lin Fang. Hanggat determinado sila, maayos ang lahat. Naging maayos ang seremonya, ngunit wala nang pakialam si Lin Fang. Absent-minded siya at hindi na pinansin ang seremonya. Lin Fang. Sa sandaling iyon, nakita ni Hao Qinglin na nakatayo lang doon si Lin Fang na parang walang kinalaman sa kanya ang labas ng mundo. Ha? Inangat ni Lin Fang ang kanyang ulo, si Hao Qinglin ay nakatitig sa kanya. Tapos na ang seremonya. Nakangiting sabi ni Hao Qinglin. Laming-galing si Lin Fang sa paligid at napagtantong wala na ang lahat ng matatanda, pati sina Ji Wuyo at Yu Wenjing. Nakita na nila kung gaano kalakas ang mga estudyante, sapat na iyon. Bumalik na tayo.
Sabi ni Linfang, at umalis ang mga kaibigan. Gayunpaman, sa sandaling iyon, nakaramdam si Linfang ng kaunting enerhiya, sumimangot siya at tumingin sa malayo. Napansin niya si Yu Wenhao at ang iba pa. Sa tabi ni Yu Wenhao, mayroong isang malakas na cultivator. Ang kanyang ekspresyon sa mukha ay malamig, walang emosyon. Katamtamang antas ng emperador. Nagulat si Linfang. Napakalakas ng lalaking iyon. Siya ay mas malakas kaysa kay Yu Wenhao. Hulaan ni Linfang ang kanyang pagkakakilanlan. Xiang Jun, ang nakatatandang kapatid ni Xiang Yu. Yu Wenhao, sinabi mo sa akin na patay na siya. Sabi ni Xiang Jun, na malungkot na nakatingin kay Linfang. Sumimangot si Yu Wenhao, ngunit hindi tumugon. Tumingin si Xiang Jun kay Linfang at sinabing, si Xiang Yu ay mahina at wala pa sa gulang, ngunit ang kanyang pumatay ay dapat na mamatay din. Pagkatapos, ibinulong niya ang kanyang manggas at naglagpasulong. Si Yu Wenhao ay nanatiling nakatitig kay Linfang at umuungol ng malakas. Tumalikod na siya at umalis din. Sumigaw si Linfang, nakatingin sa likod ni Yu Wenhao. Huwag kalimutan ang sinabi ko. Kami, ang Tiantai, ay hinamon ng lahat ng cultivator ng Star Group. Nanginginig sa galit si Yu Wenhao, ngunit nagpatuloy siya sa paglalakad, galit na galit ang kanyang ekspresyon. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1777, libingan ng sinaunang banal na angkan. Sa liblib na celestial na bundok ng Champion University, ang mga cosmic energies ay tumaas sa kalangitan. May isang sinaunang daanan doon, at sa daan, may mga estatwa. Ang mga rebeltong iyon ay mga emperador at naglalaman ito ng layunin. Naglalakad si Ji Wuyu sa daanan. Sa bawat hakbang niya, napapalibutan siya ng nakakatakot na kalooban at nagiging silhouette na naglalaman ng nakakatakot na lakas na umaatake sa kanya. Boom! Tumunog ang mga pagsabog at napabalik si Ji Wuyu sa labas ng landas. Galit na galit ang itsura niya. Ilang hakbang na lang ang kayang gawin. Kalating taon at makakagawa lang ako ng ilang hakbang, naisip ni Ji Wuyu, na nagpapakawala ng mga alon ng malakas na chi. Isang Saiyan Dragon Totem ang lumitaw at umungal ng marahas. Gayunpaman, ang mga estatwa ay agad na humadlang sa kanya mula sa paglipat. Sa likod niya, malumanay na nagsalita si Yu Wenjing. Puyo, ang 10 hakbang ay medyo maganda na. 5 lang ang kaya kong gawin. Sabi ng ninuno, 20 lang ang kaya ng kuya mo noong siya ay isang mababang antas na emperador. Kung magpapatuloy ka, malapit ka nang makagawa ng 15 hakbang. Hindi, kailangan kong maging mas malakas kaysa sa aking kapatid, kung hindi, pagtatawanan ako ng lahat. Sagot ni Ji Wuyu, umiling-iling. Tumingon siya at masuyong tumingin kay Yu Wenjing. Hinaplos niya ang mga pisngi nito at ngumiti. Ang iyong kasintahan ay dapat na maging pinakamalakas na cultivator sa mundo, dapat akong maging mas malakas kaysa sa aking kapatid na si Ji Chang. May tiwala ako sa iyo. Kailangan kong ipagpatuloy ang pagsasanay sa aking mga kasanayan sa 4 seasons. Tumiti si Yu Wenjing. Sa loob ng 6 na buwang ito, si Ancestor Zhu Tian ang nag-aalaga sa kanila. Nagsasanay sila ng cultivation sa perpektong kondisyon kasama ni Ancestor Zhu Tian. Malaki ang pagunlad nila sa 6 na buwang iyon. Isang hakbang na lang si Ji Wuyu para maging isang medium level na emperor. Pagkatapos maging isang medium level na emperador, nilayo niyang subukan at makapasok sa listahan ng mas mataas na ranggo. Siyempre, naunawaan ni Yu Wenjing na pumayag si Ancestor Zhu Tian na maging guro nila dahil sila ay may talento, siyempre, ngunit higit sa lahat ay dahil kay Ji Chang. Naintindihan din niyon ni Ji Wuyu. Sa makatuwid, nais ni Ji Wuyu na maging mas malakas kaysa kay Ji Chang upang patunayan na mataas ang tingin sa kanya ng mga tao kung sino siya. Gayunpaman, sa Champion University, ang bawat henyo ay nasa parehong sitwasyon, iniisip lamang ng lahat si Ji Chang. Sa bawat oras na ang isang tao ay nagiging napakalakas, gusto nilang maging kasing lakas ni Ji Chang. Gayunpaman, hindi ito umobra, sa bawat pagkakataon, nauuwi sila sa pagiging mahina kaysa sa kanya at nakaramdam sila ng pang-api. Maging si Ji Chang ay ganoon din ang naramdaman. Siya ay napakalakas, ngunit siya ay nasa ilalim din ng presyon dahil kay Ying Cheng. Sa loob ng 6 na buwang iyon, naging mas masigla ang Tiantai. Si Yon Qingyan ay talagang nagtrabaho ng husto para sa Tiantai. Siya ay masigasig, at mahal si Tiantai. Kasabay nito, si Hao Qinglin ay madalas na naglalakbay upang maging mas malakas. Lagi niyang dinadala ang tao. Hinahangaan siya ng mga tao, siya ay determinado at matyaga. Ang proseso ay pareho, pumunta siya sa palasyo ng Edek, natutunan ng tungkol sa kasalukuyang mga pangyayari at pumunta sa mga lugar kung saan may mga bagay na dapat gawin. Nakipagsapalaran siya upang maging mas malakas, at palagi silang nagbabahagi ng mga kayamanan ng pantay-pantay, walang sino man ang may pribilehiyo sa Tiantai. Ang Tiantai ay lalong naging tanyag sa mga mababang antas na emperador. Maging ang ilang katamtamang antas na mga emperador ay lubos na nag-isip kay Tiantai. Paunti-unti nang nagiging popular ang Star Group. Walang nagkagusto sa kanila, dahil patuloy silang nambubuli sa mga tao. Kung si Ji Wuyu kung hindi pa naroroon, mas malungkot ang sitwasyon para sa club ni Ji Chang. Sa sandaling iyon, si Linfang ay nasa isang patio kung saan ang Tiantai ay mayroong kanilang punong tanggapan. Lahat ay nakatingin kay Hao Qinglin sa kakaibang paraan. Hao Qinglin, napakalupit mo.
Sa loob ng 6 na buwan, 2 araw pa lang ang pahinga natin. Ngayon, nagpahinga na tayo ng 1 araw at gusto mong bumiyahe ulit tayo. Delikado. Protesta ni Yun Qingyan. Medyo sumusobra na si Hao Qinglin. Ganyan ang cultivation. Kung huminto ka sandali sa pagsasanay sa paglilinang, ito ay isang hakbang na paatros. Sabi ni Hao Qinglin. Siya ay matatag. Ang Edek Palace ay isang perpektong lugar upang malaman ang tungkol sa mga mapanganib na lugar, palagi silang may mga bagong bagay na matutuklasan salamat dito. Malupit ka, ngunit kakaiba si Lin Fang. 6 na buwan na siyang hindi lumalabas. Hindi man lang siya sumama sa amin ni minsan. Reklamo ni Yun Qingyan. Hindi siya nakaimik. Simula noong seremonya, hindi pa lumalabas si Lin Fang kahit isang beses. May naintindihan siya noon. Kapag siya ay lumabas, siya ay magiging napakalakas. Sabi ni Hao Qinglin sa kanyang paghinga. Si Lin Fang ay isang hardcore cultivator, hindi siya nag-aksaya ng oras, alam niya kung ano ang kailangan niya. Hindi siya nagtago sa loob ng 6 na buwang nag-aaksaya ng oras, nagsasanay siya ng kultibasyon. Sana nga. Kuminang ang mga mata ni Yun Qingyan. Naalala niya na tumanggi si Ancestor Zhu Tian na tulungan siya dahil gusto niyang tulungan si Ji Wuyu, kaya umaasa siyang hindi nanlulumaw si Lin Fang. Sa sandaling iyon, nagsimulang umihip ang isang malakas at nakakapasong mainit na hangin. Biglang sumulpat si Wu sa looban. Wow, bakit lagi mong ginagawa yan? Malungkot na tanong ni Yun Qingyan. Kailangan nating baguhin ang plano. Matalim na sinabi ni Wu. Kumunat ang noo ni Hao Qinglin. Kahit na masungit si Wu, hindi siya nagsasalita ng walang kaparakan. Kung sinabi niya iyon, may dahilan siya. Bakit? Tanong ni Hao Qinglin. May ilang balita sa Edek Palace. Sa napakalawak na Celestial Ancient City, lumitaw ang libingan ng Celestial Evolution Holy Clan. Sabi ni Wu sa kanila. Noon, sa Celestial Evolution Holy Clan, isang palasyo lang ang lumitaw, para bang sinadya itong ilagay doon. Gayunpaman, walang nakakaalam kung nasaan ang maliit na mundo ng Celestial Evolution Holy Clan. Noon, akala ng lahat ay lilito ito balang araw. Celestial Evolution Holy Clan. Kumislap ang mga mata ng lahat. Lahat ng banal na angkan ng malapad na Celestial Ancient City ay interesado sa Celestial Evolution Holy Clan, lalo na't lumitaw ang palasyo. Maraming tao ang nagpunta doon. At ngayon, mas maraming bagay ang natuklasan. Ano ang iniisip ng lahat? Tanong ni Hao Qinglin sa iba. Ang libingan ng Celestial Evolution Holy Clan ay lumitaw, ito ay isang mahalagang kaganapan. Maraming malalakas na cultivator ang pupunta doon, kabilang ang mga dakilang emperador, kaya nag-alinlangan siya. Kung masyadong maraming magagaling na emperador ang lumitaw doon, magiging komplikado ang sitwasyon. Pumunta tayo sa napakalawak na Celestial Ancient City, sa Celestial Evolution Holy Clan. Isang boses ang nagsalita sa sandaling iyon. Lumabas si Lin Fang, nakasuot ng malinis na puting damit. Sa wakas, nakalabas na ang lalaking ito. Naisip ni Yun Qingyan nang makita siya. 6 na buwan na siyang nagsasanay, ngunit maraming bagay ang nangyari sa Tiantai noong panahong iyon. Halimbawa, ang Star Group ay nagalit sa kanila ng mas kaunti kaysa dati dahil si Hao Qinglin at ang iba pa ay napakalakas. Kung hindi, magiging komplikado ang sitwasyon para kay Tiantai. Lin Fang, sa tingin mo dapat tayong pumunta sa malapad na Celestial Ancient City? Tanong ni Hao Qinglin kay Lin Fang. Talaga, malamang na pinlano ng Celestial Evolution Holy Clan ang lahat bago nawasak. Umalis sila sa ilang mga gusali at ngayon ay isang libingan ang lumitaw. Dapat may kinalaman ito sa kanilang legacy. Hindi ito magiging madali doon, kahit na para sa mga dakilang emperador, sabi ni Lin Fang. Si Yan Di ay ang prinsipe ng Celestial Evolution Holy Clan, at noon ay malapit ang Everlasting Celestial Emperor at ang Celestial Evolution Holy Clan. Ngayon, ang ilang mga bakas ay lumitaw sa malawak na Celestial Ancient City, kaya kailangan nilang pumunta at tingnan. Sang-ayon din ako. Gusto ko ring pumunta sa malapad na Celestial Ancient City. Sabi ni Tianqi. Tayo na, sa huli ay pumayag ang lahat na pumunta. Kailan tayo aalis? Tanong ni Yun Qingyan. Ngayon na, kahit na nakuha namin ang balita mula sa Edek Palace, sigurado akong marami na rin ang nakakaalam nito. Bukod dito, malamang na alam ito ng 3 iba pang universidad, at aalis din sila patungo sa vast Celestial Ancient City. Wala tayong oras para mawala. Sabi ni Lin Fang. Tara na, sabi ni Hao Qinglin, na umangat sa himpapawid. Gaya ng inaasahan ni Lin Fang, ang ilang mga tao mula sa Star Group ng Jichang's Club at ang Yu Club ay magkasama rin sa langit. Isang malakas na cultivator ang nagsabi, ang ilang mga bakas ng Celestial Evolution Holy Clan ay lumitaw sa malawak na Celestial Ancient City. Noong nakaraan, pinalampas namin ang pagkakataong iyon. Sa pagkakataong ito, dapat nandoon tayo bago ang lahat. Maaari tayong makakuha ng ilang magagandang bagay doon. Kaya naman tinawagan ko ang Star Group at ang Yu Club. Sa mga gustong pumunta, sumama sa akin. Yu Wenhao, ikaw na ang bahala sa mga tao ng Star Group. Sabi ng taong iyon kay Yu Wenhao. Ang mga mata ni Yu Wenhao ay kuminang at sinabi niya. Paano sina Ji Wuyu at Yu Wenjing? Nasa Celestial Mountain pa rin sila at nagsasanay sa paglilinang kasama ni Ancestor Zhu Tian. Dapat ko bang ipaalam sa kanila?
Dahil kasama nila ang ancestor, hindi na kailangan. Tinutulungan niya sila, mas mabilis silang umunlad kaysa sa atin. Sabi ng cultivator. Gayunpaman, sa sandaling iyon, dalawang silhouette ang lumitaw sa malayo. Yu Wenjing at Ji Wuyo. Ang site ng isang sinaunang clan. Paano ko mapapalampas iyon? Tanong ni Ji Wuyo. Tumanggo ang lahat bilang pagsang-ayon. Kasabay nito, umalis din ang Celestial Evolution Holy Clan, ang Ancient University, at ang mga estudyante ng Four Seasons Universities patungo sa vast Celestial Ancient City. Magiging masaya doon. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1778, pagtitipon sa universidad. Nang ang mga batang henyo ng malapad na Celestial Ancient City ay pumunta sa banal na lungsod, ang malapad na Celestial Ancient City ay naiwan sa medyo tahimik. Ngunit ngayon, parami ng parami ang bumabalik dahil sa makasaysayang labi ng Celestial Evolution Holy Clan. Gustong puntahan ito ng mga tao mula sa buong rehiyon ng gabing madilim. Gayunpaman, hindi naging madali ang makarating doon. Hindi noon kung saan matatagpuan ang Celestial Evolution Holy Clan. Medyo malayo ito sa isang tiwangwang na lugar. Walang nag-aakalang magiging ganoon kalayo ang lugar. Ang palasyo na lumitaw sa nakaraan ay isang paraan lamang upang linlanggan ang mga tao. Naalala ng maraming tao ang monghe ng tao na nagnakaw ng isang rebulto na malamang na naglalaman ng mga mahalagang kayamanan. Sinabi pa ng ilang tao na nakita na nila siya sa libingan, ngunit walang nakapagsuri kung ito ay totoo o hindi. Sa anumang kaso, kakaunti ang maaaring pumunta sa libingan. Ito ay dahil sa labas ng libingan, may mga nakakatakot na deployment spells. Maraming deployment spellcasters ang papunta doon ngayon. Gusto nilang makita kung makapasok sila. Ang dambuhalang libingan ay lumitaw sa isang ligaw at walang tao na lugar. Napakalaking-laki nito. Gayunpaman, ang mga tao ay nanatili sa malayo dahil sa mga spells ng deployment. Sa di kalayuan, sa isang bulubundukin, maraming tao ang nanonood. Kahit mukhang walang pakialam, sa loob-loob nila, hindi sila mapakali. Ang libingan ng Celestial Evolution Holy Clan ay maaaring naglalaman ng hindi kapanipaniwalang mga kayamanan. Kung may makapasok, makukuha nila ito. Sa kasamaang palad, ang pasukan ay ganap na naharang. Walang makapasok. Sa tuktok ng isa pang bundok, may dalawang tao, isang magandang babae, at isang lalaking mukhang demonyo na nakaitim na damit. Ang dalawang taong iyon ay si Empress Shi at ang Netherworld Demon Emperor. Hindi ko akalain na may oras ang Celestial Evolution Holy Clan para itago ang mga bagay sa libingan na ito noon. Sabi mo nakita mo si Yandy sa Zuyu noon. Tanong ni Empress Shi sa Netherworld Demon Emperor. Tumanggo ang demonyong emperador. Nakita niya sina Linfang at Yandy. Ibig sabihin hindi talaga namatay si Yandy, kung ganoon. Nabuhay siyang muli. Ang libingan ng Celestial Evolution Holy Clan ay malamang na naglalaman ng mga kayamanan para sa kanya. Sa tingin ko, ang nagpakita sa Mon Palace noong nakaraan ay si Yandy. Mahinahong sabi ni Empress Shi. Ang Netherworld Demon Emperor ay mukhang walang emosyon. Pantay lang ang sagot niya. Talaga, baka si Yandy yun. Kung isasaalang-alang ang kanyang lakas noon, ngayon na siya ay nabuhay muli, malamang na siya ay magiging napakalakas muli. E ano ngayon? Mayroon kaming napakaraming malalakas na cultivator sa ilalim ng aming kontrol. Walang magagawa si Yandy. Sabi ni Empress Shi, kumikislap ang mga mata. Ang Netherworld Demon Emperor at Empress Shi ay namatay din minsan. Masyado silang determinado at persigido. Ang paglilinang ay ang tanging bagay na mahalaga sa kanila, kailangan nilang maging walang katulad na mga cultivator. Balik tayo. Masyadong mahirap sirain ang mga spell ng deployment. Sabi ni Empress Shi bago tumalikod para umalis. Sinundan siya ng Netherworld Demon Emperor at parehong nawala sa abot tanaw. Sa labas ng libingan ng Celestial Evolution Holy Clan, ang mga ligaw ay malawak. Bukod sa deployment spells, may mga taong nakahanap din ng ilang treasures. Noong nilikha ng Celestial Evolution Holy Clan ang lugar na iyon, nasira nila ang lupa at sa loob ay maraming mga panlabas na palasyo kung saan mayroong mga kayamanan. Sa di kalayuan, may sumulpat na mga tao, isang grupo ng mga young adult. Nakasuot sila ng uniforme at mukhang malakas at determinado. Gaano kalakas? Ang mga kabataang iyon ay mga emperador lamang, ngunit sila ay tila napakalakas. Iniisip ko kung saan sila galing, naisip ng karamihan. Mga taga Tianyuan. Matagal ko nang nakita ang uniform na iyon. Iyan ang uniforme ng Yunshao University sa Tianyuan. Sabi ng isang tao. Nagulat sila. Nakapagtataka, naroon ang mga tao mula sa Yunshao University. Nagmula sila sa isa sa tatlong pangunahing lungsod ng rehiyon. Maraming tao ang nakatingin sa kanila. Ang mga universidad, sa kontinente ng Siyam na Ulap, ay mga banal na lugar. Ang tatlong pangunahing lungsod ng rehiyon ay may mga universidad, at maraming napakalakas na cultivator. Kadalasan, ang kanilang mga estudyante ay naging nakakatakot na cultivator na namangha sa buong lungsod, rehiyon, at kung minsan sa buong mundo. Nirerespeto sila ng lahat. Ang mga estudyante ng Yunshao University ay masigasig. Natuwa rin ang mga tao nang makita sila, na para bang nakakahawa. Hindi ko akalain na darating sila, at least hindi ganoon kabilis. Galing sila sa napakalayo, pero narinig ko na medyo maganda ang news system nila. Parang totoo naman. Naisip ng karamihan. Mas maraming tao ang darating.
Naisip ng karamihan, na nakatingin sa malayo. May isang grupo na naman ng mga binata na mukhang hindi kapani-paniwala. Hindi sila nagsuot ng uniforme, kaya hindi sila nagmumukhang mahigpit. Napakabilis ng mga tao mula sa Yunxiao. Sabi ng isang tao sa karamihan. Ang mga tao mula sa Yunxiao University ay nasa karamihan din. Napatingin sila sa mga taong darating. Goblin Spirit University. Goblin Spirit University, mabilis din sila. Sabi ng isang mula sa Yunxiao University. Nagkatinginan ng mga tao na may apoy sa kanilang mga mata. Sa kabuuan, sa 3 pangunahing lungsod, mayroong 10 unibersidad. Nang magkakilala ang mga mag-aaral mula sa iba't ibang unibersidad, sila ay nasa kompetisyon. Nais nilang lahat na patunayan na ang kanilang unibersidad ay ang pinakamahusay. Goblin Spirit University. Nagulat ang karamihan. Ayon sa mga alamat, ang malalakas na cultivator ng Goblin Spirit University ay lahat ay may kaluluwang hayop. Napaka-espesyal ng unibersidad, tinanggap lang nila ang mga taong may kaluluwang hayop. Ang kanilang mga estudyante ay hindi kapani-paniwalang malakas. Hindi inakala ng karamihan na napakaraming tao ang darating dahil sa puntod ng Celestial Evolution Holy Clan. Dumating ang mga tao mula sa lahat ng unibersidad. Ang Celestial Evolution Holy Clan ay medyo sikat. Alam ng lahat ang tungkol sa Celestial Evolution Holy Clan. Sa kasamaang palad, matagal na silang nawasak, at ngayon ay magnanakaw ang ilang mga tao sa kanilang mga kayamanan. Parami ng parami ang mga tao. Lalong naging masigla ang hangin. Unti-unting lumilitaw ang karagatan ng mga tao. Sa sandaling iyon, ilang daang kilometro ang layo, mayroong isang grupo ng mga tao sa isang bangka. Mabilis silang lumilipad sa itaas ng mga ulap. Habang papalapit sila, nawala ang mga ulap at nakita nila ang libingan. Namangha silang lahat, iniisip kung ano ang nasa loob. Linfang, napakabilis ng bangka mo, baka tayo ang mauuna sa Holy City. Masayang bulalas ni Tantay. Ang bangka ni Linfang ay napakabilis, at lubhang kapakipakinabang. Pero tingnan natin. Nakangiting sabi ni Linfang. Bumaba ang bangka mula sa langit. Maraming tao ang nakapansin sa kanilang pagdating. Isa pang grupo ng mga pambihirang mukhang kabataan, madaling nahulaan ng mga tao na ang mga taong ito ay mula rin sa isang unibersidad. Si Linfang iyon. Sabi ng isang tao sa sandaling iyon. Sa malawak na Celestial Ancient City, maraming tao ang nakakakilala kay Linfang. Nakapagtataka, naroon na naman si Linfang. Ang binata na iniwan ng mga Diyos ng Ice Moon Lake ay bumalik. Maraming tao mula sa vast Celestial Ancient City ang nakakilala kay Linfang, dahil marami siyang nagawa doon. Sa sandaling iyon, kakaibang tumingin ang mga tao kay Linfang. Si Linfang ba ay isang estudyante sa unibersidad? Iniisip ko kung saang university sila kabilang. Nakapagtataka, si Linfang ay isa na ring estudyante ngayon, at siya ay bumalik sa vast Celestial Ancient City. Hindi lang Linfang, Qingfang, Guo, Suan, nandito silang lahat. Iyon ay malalakas na cultivator mula sa vast Celestial Ancient City. Ang mga tao ay nagbulang-bulungan nang makita nila si Wu, Qingfang at ang iba pa. Saang university kagaling? Lahat ay nakatingin kay Linfang at sa iba pa, para silang mga bayani. Hindi ka taga Holy City. Ang universidad. Tanong ni Qin Wu sa ilang estudyante na naroon na. Ang bastos mo, tinanong kita. Bakit hindi sumagot? Sagot naman nung isa. Ang mga mag-aaral sa universidad ay mga katunggali higit sa lahat. Sumimangot si Tantay at malamig na sinabi. Nagtatanong lang kami, anong problema niyan? Gusto mo lang makipag-away, hindi ba? Tumiti ang taong iyon sa malamig na paraan at sinabi. Ano kaya? Ikaw. Galit na si Tantay. Namagitan si Qin Wu. Mula sa iyong damit, dapat ay taga Yunxiao University ka. Matalino ka, sarkastikong sabi ng taong iyon. Hindi kami pumupunta para makipag-away sa salita. Sabi ni Hao Qinglin, na halos hindi tumitingin sa mga taong iyon. Pagkatapos ay tumingin siya sa libingan. Wala siyang pakialam sa mga taong ito. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1779, pagkikitang muli ni Iren. Palasyo, sinaunang gininto ang daan, deployment spell. Laming-galinga si Linfang sa paligid. Ang libingan ay nagmistulang isang palasyo, ito ay napakalaki at kahanga-hanga. Nakakatakot ang deployment spell sa paligid nito. Ang mga tao ay hindi maaaring masira ito o umaasa sa malupit na lakas. Sikat na sikat ang Celestial Evolution Holy Clan noon dahil napakalakas nila, hindi ito isang hindi nararapat na reputasyon. Noon, nakakatakot ang pinuno ng Celestial Evolution Holy Clan. Siya ay kasing lakas ng maraming iba pang mga dakilang emperador. Ang clan ay medyo sikat, lalo na sa kanilang mga deployment spells, na maaaring sirain ang langit at lupa. Dahil lumitaw dito ang libingan ng Celestial Evolution Holy Clan, nangangahulugan ito na gusto nilang mahanap ito ng mga tao, ngunit malamang na hindi ito madaling makapasok. Naghanda sila, ngunit ang tanging paraan upang makapasok sa palasyo ay tila sa pamamagitan ng sinaunang gininto ang daan na nasa harapan nila. Ang sinaunang gininto ang kalsada ay humantong sa palasyo, at nahahati sa ilang maliliit na kalsada. Lahat sila ay may mga marka ng deployment spells. Sa sandaling iyon, maraming deployment spellcasters ang naroon at pinag-aaralan ang deployment spells. Gusto nilang maunawaan kung paano sila nagtrabaho para makapasok sila sa loob.
Mayroong 9 na mga landas, ang bawat isa sa kanila ay may deployment spell, at ang deployment spell ay magkakaiba lahat, naisip ni Linfang. Napakalakas ng deployment spells ng Celestial Evolution Holy Clan. Ang Everlasting Celestial Emperor ay sikat sa kanyang deployment spell sa Xiziyang City, ngunit marahil ay natutunan niya ang mga ito mula sa Celestial Evolution Holy Clan. Si Yandy ang prinsipe ng Celestial Evolution Holy Clan, hindi nakakagulat na hinabol niya ang Everlasting Celestial Emperor noon. Kung lalakad ka sa mga landas na iyon, ang mga spell ng deployment ay lalong nagiging mapanganib habang pasulong ka. Mayroong libu-libong nakamamatay na deployment spells. Ang pagpasok sa loob ay magiging lubhang mahirap. Sabi ng isang deployment spellcaster sa sandaling iyon. Nagulat ang karamihan. Libu-libong deployment spell sa mga landas na iyon. Gaano kakamatay? Sa dulo ng bawat daanan, may pasukan, ngunit may parehong bagay sa likod ng bawat pasukan. Tanong ni Tian Chi sa sandaling iyon. Posibleng hindi. Sabi ni Hao Qinglin, na nakatingin sa mga landas. Magkaiba sila, kaya malamang na humantong sila sa iba't ibang lugar. Hindi ko alam kung aling deployment spell ang maaari nating masira, kaya maghintay muna tayo at obserbahan. Sabi ni Linfang. Pagkatapos, lumayo ang grupo ng magkakaibigan at huminto sa di kalayuan. Ang 9 na mga landas ay naglalaman ng makapangyarihang mga spell ng deployment. Hindi magiging madali ang pagpasok, at hindi rin nila alam kung aling landas ang tama. Hindi lang si Linfang at ang iba pa ang gumawa noon. Maraming iba pang malalakas na cultivator ang nagpasyang manatili sa malayo at magmasid muna. Maaaring mapanganib ito. Lumipas ang oras. Dumarami ang mga malalakas na cultivator. Naroon na ang mga tao mula sa 4 na universidad ng banal na lungsod, kabilang ang mas maraming tao mula sa Champion University. Ang gaganda ng mga babae. Bulalas ni Tantay. May dumating na 9 na magagandang babae. Nagmukha silang mga celestial na nilalang. Pati ang mga estudyante sa universidad ay humanga. Iyon ay dapat na ang mga kababaihan ng Moon Palace. Napakaganda nila, parang mga celestial being. Sabi ni Qinglin. Nagulat sina Hao Qinglin at Tian Chi, nakilala nila ang isa sa kanila. Yi Renlei. Bulong ni Hao Qinglin at Tian Chi. Si Yi Renlei iyon mula sa Heavens of Desires Palace. Nakapagtataka, siya ay naging isa sa mga celestial na nilalang ng Moon Palace. Tumingin si Qingfang kay Linfang. Noong gabing iyon, narinig niya ang dialogue ni Linfang at Yi Renlei. Sina Hao Qinglin at Tian Chi ay mga kaibigan ni Linfang, kilala rin nila si Yi Renlei. Parang kilala na nila ang isa't isa noon pa. Narinig ni Yi Renlei ang kanyang pangalan at lumingon siya. Nakita niya sina Hao Qinglin, Tian Chi, at Linfang. Nang makita niya si Linfang, nanginginig siya. Kumikislap ang kanyang magagandang mata. Hindi siya maaaring manatiling walang malasakit sa kanya. Si Linfang ay mukhang misteryoso, hindi maarok, kalmado, at matahimik, na parang walang makakaapekto sa kanya. Linfang. Bulong ni Yi Renlei. Gayunpaman, kalmadong tumanggol lang si Linfang sa kanya. Iren ang Celestial Girl. Si Iren ang Celestial Girl ay nakaramdam ng labis na kalungkutan, ngunit ngumiti pa rin siya kay Linfang. Sina Hao Qinglin at Tian Chi ay tumango rin sa kanya at pagkatapos ay bumaling sa iba pang celestial na babae. Lahat sila ay napakaganda. Tumingin si Yun Qingyan kay Yi Renlei, at pagkatapos ay ngumiti kay Linfang nang may alam. Gusto kanya. Sumimangot si Linfang. Hindi siya tumingin kay Yun Qingyan, ngunit umiling. Huwag kang magsalita ng walang parakan. Babae ako, naiintindihan ko ang mga babae. Gusto kanya. Sinaktan mo siya. Tumiti si Yun Qingyan ng pilyo, ngunit hindi siya pinansin ni Linfang. Si Yi Renlei ay isang celestial being mula sa Moon Palace, naiintindihan niya ang deployment spells. Nakita ni Tian Chi si Yi Renlei at ang iba pang celestial na kababaihan na nagsimulang mag-imbestiga sa mga spell ng deployment. Dapat talaga silang magaling sa deployment spells, pero siguro pinag-aralan din nila ang Celestial Evolution Holy Scriptures, na nagpapahintulot sa mga cultivator na baguhin ang lakas. Kung hindi ako nagkakamali, ang mga babaeng iyon ay mga haligi ng Moon Palace. Bulong ni Linfang. Sa Moon Palace, mayroong maraming mga libro, nakakatakot na mahusay na mga kasanayan at pamamaraan ng imperial, at mga sinaunang banal na kasulatan. Kung gusto ng Moon Palace, maaari silang magpalaki ng mga nakakatakot na henyo. Ang mga celestial na kababaihan ng Moon Palace ay lahat ay may talento at hindi pangkaraniwan. Mukhang tayong mga tao mula sa maliit na mundo, ay magkakaroon ng magandang kinabukasan. Sabi ni Hao Qinglin sa kanyang paghinga. Nasaan ang iba, bagaman? Ang 9 na babae ay pumili ng isang landas at nagsimulang maglakad pasulong, na madaling umiwas sa mga deployment spells. Gumagamit sila ng group spell. Gaano kalakas, naisip ni Yun Qingyan. Gaano kalakas, naisip ni Yun Qingyan. Gumagamit ng group spell ang 9 na babae. Talagang naiintindihan nila ang mga spell ng deployment. Sa sandaling iyon, maraming tao ang tumingin sa landas na kanilang pinili. Talaga bang gagamitin ng mga celestial na babae ang landas na iyon? Sa totoo lang, ang deployment spells ng path na iyon ay hindi ganoon kadaling lutasin. Mahirap ang bawat hakbang. Kahit na para sa mga celestial na kababaihan ng Moon Palace, ito ay nagiging mas mahirap. Lumipas ang ilang oras, lumipas ang ilang araw. Nakatitig si Linfang sa mga babae.
Unti-unti, sinimulan ng mga tao na lutusin ang mga misteryo ng siyam na gintong landas gamit ang kanilang makajos na kamalayan. Noong mga araw na iyon, parami rin ang dumating. Maraming tao mula sa Champion University ang naroon, kabilang ang mga taga Jichang's Club. Nang makita ng mga miyembro ng Jichang's Club si Lin Fang at ang kanyang mga kaibigan, dumaong sila sa isa pang bundok. Ang mga tanga na iyon ay nasa lahat ng dako. Sabi ng isang miyembro ng Star Group na masakit na si Lin Fang at hindi sila pinansin ng iba. Sila ay kumikilos ng walang ingat. Gusto nilang mamatay dito. May ibang sumigaw. Nagmamalaki at mayabang ang mga miyembro ng Star Group. Gayunpaman, ang pagiging inapi ni Tian Tai ay nagpagalit sa kanila. Ngayong nakipag-alyansa na sila sa Yuklan, magpapatuloy pa kaya si Tian Tai sa pag-arte ng mayabang? May mga aso sa lahat ng dako, pati na sa Champion University. Malamig na sagot ni Tantay. Muntik nang masira ang isang deployment spell. May ibang samabad sa sandaling iyon. Napatingin ang karamihan sa mga babaeng makalangit. Ang siyam na batang babae ay nagsanib kamay sa ilang deployment spellcasters at halos marating na nila ang dulo ng landas. Magagawa ba nilang masira ang spell ng deployment sa dulo? Bits. Sa sandaling iyon, ang mga silhouette ay kumikislap at tumigas, at mas maraming tao mula sa Moon Palace ang dumating. Si Empress Shi at ang Nine Netherworlds Emperor ay magkasama pa rin. Kasabay nito, lumitaw ang isang nakakasilaw na liwanag. Isang gininto ang pinto sa dulo ng isang landas ang bumukas, ang nakasisilaw na gintong mga ilaw ang nagpapaliwanag sa daanan. Ang deployment spells ay naging mga ilusyon. Maraming tao ang sumugod doon, habang papasok ang mga tao sa Moon Place. Ang mga tao ay nabaliw at tumatakbo patungo sa gate. Gayunpaman, ang mga marka ay biglang nagbago muli, ang langit ay dumagundong, ang gate ay nagsara mismo, at isang nakakatakot na enerhiya ang sumabog, na agad na ikinamatay ng ilang tao. Ang landas ay muling sarado, ang deployment spells ay muling lumitaw. Naisip ng karamihan, hindi nasisiyahan sa balita. Maraming tao ang umatras ng mabilis hanggat maaari. Lin Fang, paano mo nalaman? Tanong ni Qin Wu kay Lin Fang. Ilang sandali pa, pinigilan sila ni Lin Fang na pumasok. Hindi ko alam, ngunit kung bumukas muli ang pinto, kailangan nating mag-ingat bago pumasok. Bulong ni Lin Fang. Kumikislap ang mga mata ni Qin Wu at ng iba pa. Mag-ingat, tama. Lahat, magkapit kamay tayo. Sabi ng isang tao sa sandaling iyon. Ang ilang deployment spellcasters ay naghahanda na upang magkapit bisig dahil iyon ang ginawa ng mga celestial na kababaihan ng Moon Palace at ilang iba pang tao. Ang mga deployment spellcasters ay nagsimulang talakayin ng issue at naghahanda na upang sirain ang deployment spells ng iba pang mga landas. Kasabay nito, ang ilang mga tao ay lumakad patungo sa landas kung saan nasira ng mga celestial beings ang deployment spells. Nais nilang makinabang sa kanilang kaalaman. Nagbago ang deployment spells. Sabi ng ilang tao sa daan. Ang deployment spells sa gintong landas na iyon ay lumipat na. Sumama ka sa akin. Sabi ni Lin Fang, at nagsimulang pasulong, tumalon papunta sa landas na binuksan ng mga celestial na babae ng Moon Palace. Biglang, ang mga nakakasilaw na ilaw ay sumalakay sa hangin at ang nakamamatay na deployment spells ay muling nagkalat. Si Lin Fang ay gumawa ng siyam na hakbang. Nagbabago ang deployment spells. Napansin ni Lin Fang na ang mga tao ay hindi kinakailangang maglakad sa parehong mga landas tulad ng dati. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1780, pagpasok sa sinaunang palasyo. Anong kakaibang gininto ang landas, naisip ni Lin Fang, dahan-dahang lumalakad pasulong. Nararamdaman niya ang lakas ng deployment spells. Mayroong milyon-milyong at milyon-milyong mga marka sa mga landas. Talagang kahanga-hanga ang mga deployment spell ng Celestial Evolution Holy Clan. Sa sandaling iyon, maraming tao ang biglang tumakbo patungo kay Lin Fang at pinagmamasdan siyang mabuti sa bawat hakbang ni Lin Fang, nagbabago ang mga marka. Kinailangan nilang sirain ang deployment spells para sumulong, hakbang-hakbang. Alam ng estudyanteng ito mula sa Champion University ang tungkol sa deployment spells, naisip ng mga estudyante ng Yunshao University, na nakatingin kay Lin Fang. Dahil sinusundan siya ng mga kaibigan ni Lin Fang, nangangahulugan ito na maaaring sundin siya ng ibang tao. Si Yu Wenhao, Ji Wuyu at ang iba ay panay ding nakatitig kay Lin Fang. Nakakagulat, ang taong iyon ay maaaring maglakad sa gininto ang landas. Sumama ka sa akin. Ang mga silweta ay kumikislap. Ang mga estudyante ng Yunshao University ay dumaong sa likod ni Lin Fang at ng iba pa. Ang mga gintong landas ay mahiwaga. Matapos masira ang mga spell ng deployment, maaari silang muling lumitaw, kaya gusto nilang makinabang mula sa kaalaman ni Lin Fang. Kung kaya niyang i-break ang deployment spells, bakit hindi mo siya sundan? Hindi lang ang mga estudyante ng Yunshao University ang nag-iisip ng ganoon, si Yu Wenhao at ang iba pa ay sumunod din sa kanya. Maaaring masira ni Lin Fang ang deployment spells. Kaya hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay kung siya ang nangunguna. Habang binabali ni Lin Fang ang deployment spells, nakasimangot siya. Tumingon siya at tumingin sa mga tao. Kung lalabagan niya ang deployment spells, hindi lang pipilitin ng mga taong ito na makapasok sa palasyo, kundi sorpresa ring aatakehin siya at magnanakaw ng ilang kayamanan mula sa kanya. Nang makita nilang huminto si Lin Fang, malamig silang tumingin sa kanya. Sinabi ni Lin Fang, umalis sa landas o hindi ako magpapatuloy. Ha?
Sumimangot ang karamihan at mukhang galit. Maliit na bastos, sinisira mo ang spell ng deployment at hindi ka namin iniistorbo, ano ang problema? Malamig na sabi ng isang taga Yonsho University. Gusto mo na bang mamatay ngayon? Malamig na hiling ni Ji Wuyo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagpatay. Asar. Malamig na sabi ni Linfang. Tumisi si Ji Wuyo. Tumitaw sa paligid niya ang nakakasilaw na mga ilaw ng dragon at naglabas siya ng isang malakas na chi. Ang yabang. Sigaw ng malakas na cultivator mula sa Yunshao University. Tumalon siya at agad na umatake sa direksyon ng mga kaibigan ni Linfang. Gusto niyang turuan sila ng magandang aral. Biglang tumalon si Linfang, at lumitaw ang mga ilaw. Ang gintong landas ay biglang naging nakasisilaw na maliwanag, at isang nakakatakot na lakas ang lumitaw. Boom boom. Agad na nawala ang atake ng malakas na cultivator na iyon. Ang gintong landas ay nagninangnin pa rin habang ang mga gintong talam ay bumaba mula sa langit. Ang estudyante mula sa Yunshao University ay natulala. Paano magagamit ni Linfang ang deployment spells ng path ng ganoon kadali? Buong bilis siyang umatras. Galit na tumawa si Linfang. Sa isang iglap, ang mga gintong ilaw ay naging hola at ikinulong ang cultivator. Ang mga ekspresyon ng mukha ng mga tao ay nagbago ng husto. Slice. Galit na sigaw ni Linfang. Ang mga gintong ilaw ay naging bulag at naging nakamamatay na enerhiya na sumalakay sa hola. Mabilis na umatras ang mga tao nang magsimulang sumabog angin. Ang malakas na cultivator na nasa loob ng hola ay naging isang madugong ulap, at ang kosmikong enerhiya ay nagkalat. Ang mga tao ay namangha. Ang taong iyon ay nasa tuktok ng mababang Huangqi layer, at ang deployment spell ay durog sa kanya. Kakaiba ang gininto ang daan na iyon, naisip ng karamihan, na nakatingin dito. Habang lumalakad ito, ang mga deployment spell ay nagiging mas mapanganib, ngunit si Linfang ay malayang gumalaw dito. Tila madali para sa kanya na gamitin ang mga ito, o sirain ang mga ito. Nasa simula pa lamang sila ng landas, ngunit ang mga enerhiya ay nakakatakot na. Asar. Malamig na sigaw ni Linfang kay Ji Wuyo at sa iba pa. May bata. Ang mga tao ay tumingin sa kanya na may pagpatay sa kanilang mga mata, lalo na si Ji Wuyo. Sinulyapan siya ni Linfang ng masama. Isang dragon ang biglang nagsimulang kumanta. Ikanaway ni Ji Wuyo ang kanyang kamay at lumitaw ang isang science-scale dragon habang gumagalaw ang isang light beam patungo kay Linfang at sa iba pa. Ang dambuhalang dragon na iyon ay maaaring makapinsala o makapatay kay Linfang at sa kanyang mga kaibigan. Tumalon si Linfang, at sa gininto ang landas, lumitaw ang isang dambuhalang at nakakatakot na web, at pinalibutan ang napakalaking Saiyan Dragon. Lumitaw ang mga nakakasilaw na ilaw, at sumabog ang Saiyan Dragon. Tumalsik ang dugo kung saan-saan. Ang Saiyan Dragon totem ng G-Clan ay hindi kapanipaniwala, ito ay gawa sa laman tulad ng isang tunay na dragon. Naisip ng karamihan na napabuntong hininga. Gayunpaman, ang deployment spells ng path ay mas nakakatakot. Nadurog ang dragon sa isang kisap mata. Ang mga gintong ilaw ay sumilay sa kalangitan. Si Ji Wuyo at ang iba pa ay bumangon sa hangin at umatras. Kasabay nito, binomba ni Ji Wuyo ang hangin ng isa pang pag-atake ng dragon. Nanginginig ang hangin. Medyo naapi ang nakasisilaw na mga ilaw ng gintong landas. Patuloy na tumatalon si Linfang. Kumikislap ang mga ilaw ng daan, tila hindi na masisira. Nagulat ang malalakas na cultivator sa hangin, at agad na tumalon palayo sa landas. Lahat sila ngayon ay malamig na nakatingin kay Linfang. Sinulyapan sila ni Linfang, at pagkatapos ay tumalikod siya at ipinagpatuloy ang pagsira sa mga deployment spell sa gintong landas at lumakad pasulong. Ang mga deployment spell ng Golden Path ay nagiging mas malakas. Magagamit ni Linfang ang lakas ng deployment na iyon, kaya habang sumusulong siya, nagiging mas malakas ang kanyang mga pag-atake. Hindi tayo makalapit sa kanya. Naisip ni Yu Wenhao at ng iba pa. Nakatayo sila sa labas ng gintong landas at nakatitig kay Linfang. Kung masisira ni Linfang ang deployment spells hanggang sa dulo, magkakaroon lang sila ng maikling oras para tumakbo sa gate. Patuloy na sumulong si Linfang. Maraming tao ang nanonood kay Linfang, lalo na ang mga hindi kapanipaniwalang malakas na deployment spellcasters. Nagulat silang lahat. Sa simula, sinimulan ng mga kababaihan ng Moon Palace na sirain ang mga spell ng deployment. Ang mga deployment spell ng mga landas ay nagbago noon, ngunit napagtanto nila iyon pagkatapos lamang tumapak sa mga landas. Ngayon, ang kailangan nilang gawin ay obserbahan kung ano ang ginagawa ni Linfang, at pagkatapos ay gawin din ito. Nakakagulat, kaya niyang sirain ang deployment spells. Naisip ng karamihan. Medyo malayo na si Linfang sa gintong landas. Kung magpapatuloy siya, malapit na siyang makarating sa dulo at makapasok sa palasyo. Maghanda na tayo. Si Yu Wenhao at ang iba ay nakatitig kay Linfang at pinag-iiba ang kanilang chi, naghahanda na sundan siya. Pagkaraan ng maikling panahon, sa wakas ay dumating si Linfang sa dulo ng landas, isang malawak na chi ang gamulong sa hangin. Malamig nang umiti si Linfang at tumalon pasulong, muling lumiwanag ang gintong landas. Ang mga nakakatakot na enerhiya ay tumaas sa kalangitan habang ang mga tao ay nakasimangot. Terena, ang malalakas na cultivator ay sumugod kay Linfang, ngunit pagkatapos ay ilang nakakatakot at nakamamatay na enerhiya ang pumaligid sa landas, at mas maraming dumadagandong na tunog ang bumangon. Bumukas ang pinto, pumasok si Linfang at ang iba pa. Manatiling bukas.
Isang napakalaking kamay ang umabot sa pinto. Ang ilang mga tao na nasa harap ng pinto ay tinamaan ng pag-atake. Asar. Nakita ng taong gustong pumasok na may umatake ulit sa kanila. Hindi nila pinalampas ang pagkakataong iyon, at nakakatakot ang kompetisyon. Ang hangin ay umaalog at lumipat, at ang mga gintong ilaw sa landas ay muling nagbago. O hindi. Bumalik ka, galit na sigaw ng isang tao. Buong bilis na umatras ang mga tao. Gayunpaman, ang ilang mga tao ay hindi nagkaroon ng oras upang makatakas, ang mga ilaw ay umabot sa kanila at sila ay namatay ng magulo. Bastos. Galit na galit ang karamihan. Si Linfang at ang kanyang mga kaibigan ay nawala sa loob ng palasyo, ngunit muling isinara ang pinto. Natigilan silang lahat sa labas. Patuloy na nagbabago ang mga gintong landas, kailangan nating hanapin ang parehong landas tulad ng ginawa nila. Sabi ng isang deployment spellcaster. Kailangan nilang gawin ang katulad ng mga celestial na kababaihan ng Moon Palace at Linfang. Naintindihan ni Linfang kung ano ang gagawin, kaya siya at ang kanyang mga kaibigan ang pangalawang batch ng mga taong nakapasok sa loob. Talaga. Kailangan nating gawin ang katulad nila, at magkakaroon tayo ng pagkakataong mahanap ang pasukan. Sabi ng isang matanda. Nakatitig siya kay Linfang sa buong oras, kaya inilabas niya ang kanyang makajos na kamalayan.